Ng Amazing Grace ay sino ba kumanta ng Amazing Grace? Si John Newton ay isang kilalang slave ship captain. So yung kumanta ng Amazing Grace, how sweet it is, na kwento ito kung paano ang biyaya ng Diyos nililigtas ang isang makasalanan na isa dating English slave ship captain. So ang ginagawa nila, pupunta sila sa Africa, manghuhuli sila ng tao, kikidnapin nila yung mga negro, tatalian, isasakay sa barko, at pagdating sa Amerika, ibebenta nila iyon para maging alipin. So si John Newton ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Siya ay na-transform ng gospel. Yet, noong mga panahon na nag-umpisa siya sa kanyang conversion, hindi kaagad siya huminto sa pagiging slave ship captain. Pero dumating ang panahon na nagkaroon ng bagyo at talagang tumawag siya sa Panginoon at sinabi niya na ako nakasurvive dito, hindi na ako magiging slave ship captain. At nangyari ito noong 1748 kung saan niya naranasan yung profound religious conversion. Iniwanan niya ang slave trade at siya ay naging pastor. At naging mentor siya ng slave abolitionist movement leader na si William Wilberforce. Yung dating slave trade captain, naging pastor at minentor niya yung nag-abolish ng slavery sa Amerika, si William Wilberforce. Ganito ang kalagayan ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Isang bansa na sila ay mga slave sa isang bansa. Ito ay kwento sa libro ng Ezekiel. Ezekiel chapter 37. Buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Ezekiel chapter 37. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Nilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam o Yahweh. Sinabi sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito, sabihin mo sa mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Na ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay, nakita ko sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, pinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila ay muling mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila ay ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ito ay kwento ng isang bansa na naging slave na sa Babylonia under Nebuchadnezzar. Si Daniel, si Ezekiel ay nabuhay during exile. At dito, si Ezekiel na galing sa mga linya ng pari ay naging isang propeta at nagkaroon ng kapahayagan sa Diyos. At ang kapahayagan nito ay tinatawag na Valley of Dry Bones. Dito, pinakita, dinala ng Espiritu ng Diyos sa Ezekiel sa isang lugar kung saan andoon ang mga tuyong-tuyong buto ng kalansay. Valley of Dry Bones. At ang message natin ngayong umaga, Dry Bones No More.
Bago tayo dumako sa ating mensahe, pagpatuloy natin ang pagbabalik-aral sa mga napag-aralan na natin. Ang una nating lesson, kung paanong nilikha ng Diyos ang buong sangkatauhan, ang buong mundo, at ito ay mabuti. Hindi lang mabuti, sobrang buti ng Diyos, nakipagtipan pa siya kay Adan. Ang tawag dito ay covenant of works. Nakipagtipan siya na kung siya ay susunod sa Diyos, hindi siya kakain sa pinagbabawal na bunga, papakainin siya doon sa isang bunga para sa kanyang eternidad o glorification. Pero hindi yun ang nangyari, yun ay kwento na lamang na hindi na mangyayari dahil sa ikalawang session, ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Pumasok ang kasalanan, ang creation ng Diyos na mabuti ay naging very bad. Pero bago i-pronounce ng Diyos ang kanyang paghatol sa pagkakasala ng tao, nangako siya ng promised redemption through the seed of a woman o binhi ng babae sa Genesis 3:15. Ang binhi ng babae na ito ang dudulog sa ulo ng ahas, subalit siya ang tutuklaw sa sakong neto. At nagkaanak si Eva, si Adan, si Abel at si Cain. Pinatay ni Cain si Abel dahil sa kasalanan na nag-ugat sa hindi matapat na paghahandog sa Diyos. At dito, dumami ang tao, dumami ang paglawak ng kasalanan, dumating ang panahon na nakita ng Diyos na sobrang sama na ng tao. Tinawag niya si Noah para gumawa ng isang barko para doon sila maninirahan pag ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ilang taon nakaral si Noah tungkol sa judgment, pero walang nakinig sa kanya maliban sa kanyang pamilya. Mas marami pa tayo nung panahon nila Noah. Nung panahon nila Noah, 8 lang sila kasama ang kanyang pamilya. Out of 7 billion people. Dito, ginunaw ng Diyos ang mundo dahil sa kasalanan. At tinira niya ang 8 tao at nakipagtipan ng Diyos kay Noah. Ang simbolo nito ay ang bahaghari bilang pagpapatunay ng tipan ng preserbasyon na hindi na muli gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pakita natin, through 8 people, dumami muli ang tao at ang na-expect dahil galing sa mga taong matuwid, 8, na niligtas ng Diyos, ang mga susunod na generation ay mabubuti na. Hindi pa rin no. Dahil hindi sa generation ang kabutihan, kundi through the grace of God, tungkol sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa kanyang regeneration sa ating panahon. Dito, dumami ang tao, nagkaroon sila ng pagkakaisa, nagkaroon sila ng mga discovery, makakakita sila, nakagawa sila ng tisa, alkitran, nagkaroon ng semento, bato, nais nilang magtayo ng isang tore na aabot sa langit para sa kanilang sarili. Sa kanilang sariling katanyagan, pagmamalaki, pagmamataas, pagrebelde at paglaban sa Diyos. Bumaba ang Diyos para sila ay hatulan. Ang tao umaakyat sa pamamagitan ng tore, nais maging kapantay ang Diyos, nais mahigitan ng Diyos, bumaba ang Diyos para sila i-judge. Paano? Through sa pamamagitan ng pagbulo ng kanilang lengguwahe. Yun ang unang speaking in tongues. Naging iba-iba ang lengguwahe. Nawala ang unity, nagkahiwalay-walay, kumalat ang lahat ng tao sa mundo. Dito, sa ika-5 lesson, madami na ang tao. Tumawag ang Diyos ng isang tao para isakatuparan ng kanyang mga pangako. Pangako ng pagliligtas sa mga tao. Tinawag niya si Abraham sa isang paganong bansa sa Ur of Chaldea sa Genesis 12. Na natin, si Abraham, sumasamba sa Diyos-Diyosan, narinig niya yung boses ng Panginoon dahil sa kanyang pamilya, dahil sa kanyang kalagayan sa buhay, hindi kaya siya dumiretso sa promised land. Nag-stay muna siya sa isang lugar hanggang dumating ang panahon na siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Si Abraham na isang may edad na at ang kanyang asawa ay baog. At pinangakuan sila ng Diyos na magkakaroon ng anak. Ito ay Isaac. Pero naunang ipanganak si Ismael, anak sa pagkakasal, sa pagsuway sa Diyos.
Ismael, si Isaac, nagkaanak. Si Esau at si Jacob, hinirang ng Diyos si Jacob over Esau. At napunta sila sa Egypt dahil sa laganap na taggutom. Pinauna ng Diyos si Joseph. Pagdating doon, 100 years pa, nakalimutan na ng Egypto si Joseph. Na 7th lesson, slave na ang bansang Israel sa Egypto. Marami na sila. At palalayain na sila ng Diyos. Tinawag ng Diyos si Moises. Si Moises ay tinawag ng Diyos para sabihan ng Paraon na sila ay papalayain na ng Diyos. Ang Paraon, pinatigas ang kanyang puso dahil sa kanyang katigasan. Dumating ang panahon, pinatigas ng Diyos ang puso ng Paraon. At sa ikapitong lesson natin, yung last judgment, yung Passover, kwento tungkol sa establishment ng darating na Lord's Supper. Tungkol sa paghahandog ng isang tupa at kordero para katayin at ilalagay sa pintuan para pag dumaan ang anghel ng kamatayan, hindi papatayin ang panganay na anak. Pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay na anak ng mga walang wahid ng dugo ng kordero ang kanilang pintuan. Ang buong Ehipto ay nagdurusa. Pinalaya sila, nakalabas sila sa promised land, pero dahil sa katigasan ng ulo, 40 years silang paikot-ikot bago sila makapasok muli sa promised land sa pangunguna ni Joshua. Noong panahon ni Joshua, nakuha ng 12 tribo ang bawat bahagi nila maliban sa mga Levita na itinalaga ng Diyos para sa templo. Dito, nung namatay si Joshua, ang pumalit kay Joshua ay mga hukom. Ang mga hukom, ang sistema ng Israel, magre-rebelde sila sa Diyos, paparusahan sila ng Diyos, tatalunin sila ng ibang bansa, tatawag sila sa Diyos, magtataas ng Diyos ng isang hukom, magtatagumpay sila, babalik na naman sila sa kasalanan, matatalo na naman sila, tatawag na naman sila sa Diyos, magtataas na naman ng Diyos ng hukom, gaganda na naman yung buhay nila, babalik na naman sila sa kasalanan. Sabi nga ng kanta, di na natuto. Nang dumating ang panahon, nagsawa na ang mga tao sa hukom, humingi sila sa propeta ng isang hari na mangunguna sa kanila. Pinili nila si Saul na hindi ang pinili ng Diyos. At nung namatay si Saul, pumili ang Diyos ng papalit sa kanya na maghahari mula sa ipinangakong ang angkan ng Huda. Na sa Genesis 49, makikita natin bago mamatay si Jacob sa Israel na, si Judah ang pinangakuan na kay Judah magmumula ang hari. At dito sa panahon ni David, si David na galing sa angkan ng Judah, tinais ni David ay pagpatayo ng templo ang Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi ikaw ang magtatayo ng templo sa akin, bagkus ako ang magtatayo ng dinastiya sa iyo. Mula sa iyong angkan, lalabas ang isang hari na maghahari magpakailanman, which will be symbolized ng Davidic Covenant. Kaya nung dumating si Christ, ang tawag sa kanya, anak ni David. Sumunod, nung panahon ng mga propeta, si Isaiah, ipinakita ng Diyos kung paano gagawin ng promised Redeemer, promised Messiah sa mundong ito. Ang suffering Savior. Dito, kinuwento ng suffering Savior ay ordinaryong tao. Sa kanyang kapanganakan, hindi siya pinanganak sa kaharian, hindi siya very special na pinanganak sa isang kingdom. Ordinaryong tao, kagaya natin, yet siya ay isang tunay na Diyos. Sa kanyang kamatayan, ang kasalanan ng kanyang bayan ay binayaran niya sa suffering servant. Ngayon, sa Ezekiel, ipapakita naman kung paano ang mangyayari sa darating na panahon sa mga taong sasampalataya at magtitiwala kay Kristo. Paano ang isang taong patay sa kasalanan mabubuhay sa darating na panahon. Bukod doon, ang kwento ng Dry Bones No More ay kwento tungkol sa isang bansa na patay sa kasalanan, tuyong-tuyo na muli pinapangakuan ng Diyos ng redemption, makakalaya sa Babylonia, babalik sa Promised Land, at i-establish ni Yahweh ang kanyang tipan sa kanila na siyang pagpasok ng bagong tipan.
Ang Ezekiel ay sinulat ni Ezekiel nung siya ay nasa Babylonia under Nebuchadnezzar. Ang bansang Israel ay wala na, sila ay yung durog na, talagang wasak na, at sila ay slave doon. Pero even though na sila ay nagtaksil sa Diyos, sumamba sa Diyos-Diyosan, nagrebelde sa Diyos, ang Diyos ay faithful. Despite ng kanilang kalagayan, pinapaalala pa rin ng Diyos ang pag-asa na nagmumula sa Diyos para sa isang bansang patay sa kasalanan. Kaya ang message, dry bone no more, may 3 puntos: ang kalagayan ng natural na tao, ang pamamaraan ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos. Ang unang puntos, ang natural na kalagayan ng isang makasalanan ay patay na kalansay. Dinala si Ezekiel ng Espiritu ng Diyos sa isang valley of dry bones. Kaya sabi niya, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh, at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. May mga nagsasabi ng komentaryo na ang valley of dry bones daw ay tunay, ito raw ay nasa kapatagan ng Dura, kung saan nilalagay ni King Nebuchadnezzar ang mga sundalong napapatay niya, iniiwan doon ng tuyong-tuyo. At ginamit nila yung Daniel 3:1-3 na si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rigultong ginto, 27 metro may taas, at 3 metro naman lapad. Pinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pero may nagsasabi, ito ay vision lang. Walang ganong lugar. Nagkaroon lang siya ng vision na merong isang lugar na puno ng patay na kalansay at ito ay tuyong-tuyo. Pero makikita natin dito ang soberanong pagkilos ng Diyos. Dinala ng Espiritu ng Diyos si Ezekiel para ipakita ang kalagayan ng kanyang bansa. Dinadala ang mensahe ngayong umagang ito para ituro sa inyo ang kalagayan ng isang taong wala kay Kristo. Patay, tuyong-tuyo. Pinapakita ng Espiritu ng Diyos kay Ezekiel ang isang kalagayang walang pag-asa kahit kaunti. Di ba? Patay, sabi niya, nililibot niya ako sa verse 2, sa lugar na puno ng kalansay na tuyong-tuyo na. The valley is very filled with dry bones. May pag-asa ba sa ganon? Meron bang kahit kakaunting pag-asa? Tingnan mo, halimbawa, nakakita ka ng kalansay. Tuyong-tuyo, may pag-asa bang mabuhay? Diba? Pinakita ng Diyos kay Ezekiel yung hopelessness, spiritual death, corruption, walang pag-asa ng revival. Yun yung bansa, kalagayan ng Israel. Ganun ang Israel. Nung sila ay pugkubin ni Nebuchadnezzar, yung mga babae, lalaki, bata, isinakay sa sasakyan kung saan yung, kasi dati ang kulungan may kahoy lang. Dinala sila sa Babylonia at doon sila ay slave. Bukod doon, dahil sila nag-slave, dahil sa kasalanan nila. Yun yung kalagayan ng kanyang bansa. Kaya tinuturo sa atin, gano'n ang kalagayan ng isang tao wala kay Kristo. Imposible ang self-revival. Walang free will. Free will ba yun? May makikita ba kayo free will doon sa Valley of Dry Bones? Wala. Walang free will na yung isang patay at tuyo na bangkay, piliin niya ang Diyos. Nakita kaya si Ezekiel, walang pag-asa. Paghahalin tulad yan ng kalagayan ng bansa niya at paghahalin tulad yan sa kalagayan ng mga tao wala kay Kristo. Patay. Walang tunay na free will para piliin ang Diyos. Anong dahilan yan? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ng mga Israelita, sila ay patay sa kasalanan. Sabi na Ikalawang Kronika 3:14, sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga pari, ang mga mamamayan, ang buong bansa. Tinularan nila ang kasuklam-suklam na gawain ng ibang bansa. Pati ang templo sa Jerusalem, nila ni Yahweh para sa kanyang sarili, ay kanilang nilalapastangan. Kaya ang ginawa ng Diyos sa Jeremiah 25:8-11, kaya ito ang sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, dahil sa hindi niyo pagsunod sa akin mga salita, tatawagin ko ang mga bansang nasa ilaga, pati ang aking lingkod na si Nebuchadnezzar ng Babylonia. Pinadala si Nebuchadnezzar. Ang
tinatawag na lingkod ng Diyos, hindi ibig sabihin, siya ay believer, ibig sabihin siya ay gagamitin ng Diyos. Sasakalakayin nila ang bansang ito. Yun nangyari sa Israel. Yun ang nangyari sa Jerusalem, sa Judah. Ganun ang kanilang kalagayan, walang pag-asa. Ganun din ang kalagayan ng mga mahal natin sa buhay na wala kay Kristo. Mga kaibigan, magulang, kapatid, mga kakilala na wala kay Kristo, sila ay dry bones. At kung marami sila, a group of dry bones. Ikaw ba nasa isang lugar na puno ng alansay? Valley of dry bones? Oo, sa trabaho mo, ilan dyan yung wala kay Kristo? Lahat yan, Valley of dry bones. Mga dry bones yan sa tahanan nyo, ilan yung wala kay Kristo? Sa pamilya nyo, kamag-anak nyo, ilan yung wala kay Kristo? Dry bones, tuyong-tuyo. Wala ka bang gagawin para sila ay mabuhay? Gusto ko may gawin para sa kanila. Ano ang gagawin ko? Sabi ng salita ng Diyos, tinanong daw si Ezekiel, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Grabe, no? Sa isipan ng tao, wala ng pag-asa. Nagtanong ang Diyos, a divine inquiry. Pero kung ang kausap ni Ezekiel ay isang tao, sabihin niya, wala na, hopeless siya. Kahit mayaman pa yung tao na yan, kung siya ay kalansay na tuyong-tuyo, kahit ubusin niya yung kayamanan ng isang bansa. Ang Amerika, napakayaman. Lahat ng pera ng Amerika, gamitin para mabuhay yung tuyong kalansay, mabubuhay ba yun? Hindi. Pero tinanong siya ng Diyos, anak ng tao, palagay yung ba, maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Ang sagot ni Ezekiel, kayo po lamang ang nakakaalam. Ito ay may wisdom na sagot, may pananampalataya, may pagtitiwala sa Diyos. Sa kanyang kaisipan, paniniwala, sa takbo ng kalagayan nila, walang pag-asa, pero dahil ang Diyos ang nagtatanong, kayo po lamang ang nakakaalam. Bakit gano'n ang sagot ni Ezekiel? Kasi ang Diyos lamang ang may kakayahan na gawin iyon. May mga kaibigan, kakilala tayo na ang tingin natin wala ng pag-asa makakilala kay Kristo. Pero dapat, hindi natin sabihin wala ng pag-asa yan. Laging sasabihin, kayo lamang po ang nakakaalam, Panginoon. Diba? Huwag tayong kainin ng hopelessness. Kung ating pamilya ay parang valley of dry bones, kung ating mga katrabaho ay parang valley of dry bones, hindi natin pwedeng sabihin sa Lord na wala na akong pag-asa ng Panginoon. Ang masasabi lang natin, kayo po lamang ang nakakaalam. Human helplessness. Wala naman talaga tayong kakayahang baguhin ng bawat tao sa mundong ito. Hindi natin kayang buhayin ang patay na kaluluwa nila. Hindi natin kayang buhayin ang kanilang patay na relasyon sa Diyos. Diba? Kaya nga ang sagot, kayo po lamang ang nakakaalam. Sang soberanong sagot para sa soberanong Diyos. O sovereign Lord, yun sa alin nun. O sovereign Lord, you know. Ina-acknowledge ni Ezekiel na walang kakayahan ng human effort at ilalagay ang pag-asa lahat sa Diyos. Sabi niya, kayo lamang po ang nakakaalam. Pero ngayon, ang theology ngayon, ang tao ang may kakayahang magligtas. Ang tao may kakayahang mag-response. Hindi. Hanggat hindi kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Hanggat hindi gumagawa ang pamamaraan ng Diyos. Ang unang pinakita kay Ezekiel, ang kalagayan ng kanyang bansa. At ang mensahe ngayong umaga, ang kalagayan ng mga taong wala pa kay Kristo. Ginawa na ba tayo para sa mga taong wala pa kay Kristo na inihahalin tulad sa tuyong kalansay? O naglalaro lang tayo para parang relihiyoso. Nagpa-playing church lang tayo. Parang ang dami nating alam sa theology pero wala tayong ginagawa para ipangaral ang gospel.
Kagabi ay na-invite ako para mangaral sa isang patay. 14 years old. Kidney failure. Batang-bata. Alam ko yung pain ng mamatay ng magulang, pero alam ko mas masakit ang mamatay ng anak. Ramdam ko yung kalungkutan nila. Pero ginamit ng Diyos ang kalungkutan na iyon, kamatayan na iyon, para may pangaral ang salita ng Diyos sa mga taong kalansay at tuyo. At alam nyo, nananalangin ako sa Panginoon na merong maligtas sa mga taong kalansay. Makaawa ko sa Panginoon na gamitin yung salita niya para ang mga taong nakikinig ay maligtas. Dahil walang ibang pamamaraan para sa pagbuhay sa mga kalansay na tuyo at patay, kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng mabuting balita. At yun ang ikalawang puntos. Una, ang natural na kalagayan ng tao. Pangalawa, ang pamamaraan para sa pagbuhay sa kalansay na tuyo at patay. Ano ang sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos kay Ezekiel, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay, lalagyan ko kayo ng laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay, sa gayon makikilala ninyo ako si Yahweh. Ano yung tinuturo para mabuhay yung mga bangkay na iyon? Anong inutos? A mandate to preach. Hindi sa pulpito lang, kapatid. Kada lugar na merong wala kay Kristo, pwede kang mangaral. Yung iba kasi sobrang pagka-ambisyoso, gusto ka agad dito sa pulpito, pero yung kapitbahay nila, mahal nila sa buhay, yung mga tao sa paligid, hindi nila may preach ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang mandate kay Ezekiel, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Doon sinabi ni Ezekiel, hindi ganon, kasi may faith siya kay Lord. Sabi, magpahayag, a mandate to preach. God command the proclamation of His word to the lifeless, sa mga patay, tuyong-tuyo. Ganyan kahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang tatatanging pamamaraan na ibinigay ng Diyos para maligtas, mabuhay ang taong makasalanan na patay, ay ang ipangaral ang salita ng Diyos. Bubuka ang bibig, magsasalita. Hindi gimmick, hindi program, hindi methodology, hindi altar call, hindi sinner's prayer, kundi pure preaching of the gospel. Sa iba't ibang paraan. Pag may tao kang nakaupuan, nakaharap, pwede mong ipangaral. Pag nandun ka sa isang lugar na may pribilehyo para ipangaral ang gospel, ipangaral mo. Sabi kay Ezekiel, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo sa mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Bilang Kristiyano, obligasyon natin iyan. Preaching the gospel is considered the only means of salvation. Ang natatanging daluyan ng kaligtasan ay ang pangangaral ng gospel. Paano maliligtas ang mga mahal mo sa buhay kung ikaw na anak mo nila, hindi ka nangangaral ng ebanghelyo sa kanila? Paano maliligtas yung mga kaibigan mo na ipinagpe-pray mo na makakilala kay Kristo, katrabaho mo, kung ikaw, hindi mo pinapangaral ang ebanghelyo sa kanila? Wala pong ibang daan, walang ibang sasakyan ang kaligtasan, kundi ang pagsasabi, pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mensahe ni Jesucristo, ang kanyang pagiging tunay na Diyos at tunay na tao, ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang matuwid na pamumuhay, ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang muling pagbabalik. Walang ibang daanan yun, walang ibang sasakyan yun, kundi ang pagsasalita. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya nga, anong nangyari? Nagpahayag siya, sabi nga, nagpahayag nga ako. Tulad ng utos sa akin.
Na ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong. Sumunod si Ezekiel. Obedient. Yan ang mahirap sa atin. Madali magmukhang relihiyoso, pero mahirap ipangaral ang salita ng Diyos. Mahirap ibahagi ang salita ng Diyos. Pero si Ezekiel, sumunod siya. Nagbayag nga ako tulad ng utos sa akin na ako'y nagsasalita. Nagkaroon ng malakas na ugong na buong mga kalansay. Nakita kong sila nagkakaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sa pangaral natin ng salita ng Diyos, ang unang nangyayari sa tao, tinatanggap niya yung common grace, morality. Diba? Pag naituro yung 10 utos, pinahayag mo sa mga mahal mo sa buhay, kahit hindi pa siya ligtas, alam niya, hindi pwedeng magkaroon ng ibang Diyos. Alam niya, huwag makikiapid. Alam niya, dapat magsimba paglinggo. Alam niya, masama magnakaw dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang unang ginagawa ng salita ng Diyos, kahit hindi pa naliligtas ang tao, naayos ang kanyang moralidad. So, nung nag-preach si Ezekiel, nagkaroon ng malakas na ugong, nabuo yung mga kalansay. Nagkaroon ng litid, laman, nabalot sila ng balat, pero hindi pa rin humihinga. Magpapakita iyon na sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos, naayos ang moralidad ng isang tao. Naayos ang moralidad ng isang pamilya. Naayos ang moralidad ng isang bansa. Kaya ang isang bansa, hindi nakasandig sa salita ng Diyos, sa 10 utos ng Diyos, isang bansa, magulo ang moralidad. At yan yung unang sinisira ng Diablo, ang morality ng bansa, ang morality ng pamilya. So, upon preaching, bones reconnect, gain flesh, nagsimula yung morality, nagsimula yung religiosity. Yan yung nangyayari pag narinig yung Word of God. Nagiging moralistic, nagiging religious, nagiging mabait, nagiging masunurin, nagiging matulungin, nagiging maawain, may paggalang sa Diyos. Pero may danger kasi yan na pag ang morality ang naging basihan ng kaligtasan, na parang pag hindi na umiinom ang tao, hindi na naninigarilyo, ibig sabihin, ligtas na siya kahit hindi niya nauunawaan ang gospel. Mali yan, that's legalism. Alam nyo, minsan nalulungkot ako sa ganyan. Maraming Kristiyano, parang ang boast nila, dati umiinom ako, dati naninigarilyo ako, ngayon hindi na. Tanungin mo, ano ang gospel? Ano ba yun? Hindi nila alam ang gospel. Na parang standard, kung ligtas ng tao, dapat wala siyang bisyo. Dapat mabait siya, dapat masunurin siya. Tama naman iyon, pero hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ang gospel pa rin. Kaya nga sa interview, tinatanong ba natin, may bisyo ka ba? Ang tanong natin, nauunawaan mo ba ang gospel? Naintindihan mo ba ang Ebanghelyo ni Kristo? Saka palang papasok yung nagkaroon na ba ng pagbabago ang buhay mo? Hindi natin pwedeng unahin yung morality over the gospel. Pero maganda, ang ginagawa ng salita ng Diyos, initial result nito, pinaayos yung morality ng tao. Pero morality cannot save. Kahit yung pinaka-tao na walang bisyo, pinakamabait, pinakamabuti, kung hindi siya kinilusan ng banal na espiritu, wala sa kanya si Kristo, wala siyang kaligtasan. So, danger din ang legalism. Huwag tayong mahulog diyan. Huwag tayong mabilib sa tao na ang testimony palagi na wala na yung bisyo ko. Bumait ako, hindi na ako naninigarilyo. Lagi akong nagbibigay ng aking tithes. Tapos hindi niya nauunawaan yung gospel. Kasi kung hindi niya kung nauunawaan yung gospel, ang gospel lagi ang bida sa kanya. Kaya may mga tao, pag narinig mo ang gospel, Word of God, umaayos ang moralidad nila, pero not saved. Diba? Marami sa church, hindi ligtas. Marami sa mga nasa isang iglesia ay wala talaga kay Kristo dahil ang meron sa kanila, moralidad lang. So yun ang unang initial result ng pangangaral ng Ebanghelyo, naging maayos ang morality ng tao. Pero, bakit nga ba kailangan ipangaral ang gospel? Di ba? Bakit nga ba? Dahil utos ito ng Diyos.
Bukod doon, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ang gospel. Ang una yung ginagawa, inaayos ang morality mo. Diba, pambata, maliit pa lang, tinuruan mo na sa pumutos. Andun sa kanya yung pagiging image of God, alam niya na masama ang mga bagay na iyon. So, ang pangaral ng gospel, pagtuturo ng Word of God, nag-aayos ng morality pero hindi pa iyon ang kaligtasan. Ano ang magbibigay kaligtasan sa mga taong naayos ng moralidad? Ano ang magbibigay sa kanila ng buhay sa mga patay na kalansay? Yun yung ating tatlong punto. Sabi kay Ezekiel, sinabi sa akin ni Yahweh, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng litid yung mga dry bones, pero di pa rin gumagalaw, di pa rin huminga. Sumunod, sinabi sa kanya ni Yahweh, anak, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mo, pinapasabi ko hangin, hingaan mo ang mga patay na ito upang sila ay mabuhay. Hangin ay sumisimbolo sa espiritu. Ng translation na ito si Hebreo ay ruwak, kung paano ang lengguwahe dito na ginamit ni Ezekiel, yun din ang ginamit sa Genesis kung paano hiningahan ng Diyos ng buhay si Adan. So God command Ezekiel to call the spirit, the ruwak, ang hangin na nagpapakita ng ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng gawa ng Diyos. Tanging ang Espiritu ng Diyos ang kayang bumuhay sa patay na kaluluwa ng tao. At message ito para sa kanila, kung wala ang Diyos sa bansang Israel, mananatili kayo dyan. Pero darating ang panahon, ililigtas kayo ng Diyos dyan. Darating ang Mesaya, mamamatay ang Mesaya, aakyat sa langit, bababa ang Espiritu. Kaya nga po, mga kapatid, ano makikita natin dito? Hindi ang preacher ang bumubuhay, ang nagbo-born again sa tao. Gamit lang ang preacher, gamit lang ang Word of God ang bumubuhay, nagbo-born again sa tao, ang Espiritu ng Diyos. Sabi sa kanya, sabi ng Diyos sa kanya, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. At pag kumilos ang Espiritu ng Diyos, magkakaroon ng bagong buhay. Ang ginawa ni Ezekiel, sabi niya, nagpahayag nga ako. At ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila ay ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Kahit gaano kagaling ang speaker, kahit gaano ka-emotional ang church, ang crowd, kahit gaano karami ang program kung wala ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, hindi maliligtas kahit isang tao. Kaya hindi natin pwedeng iasa sa program, sa gimmick, ang lahat ng ginagawa natin. Laging nakasentro sa Word of God kahit ayawan ng tao. Kahit mag-boring ang mga tao, kailangan natin pangalan ng salita ng Diyos, manalangin sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan at nang sa ganon, maliligtas ang mga taong patay sa kasalanan. Walang epekto yung emotional, dramatic music na madalas natin nakikita sa ibang church, yung mga pailaw-ilaw, yung malakas na pukpok ng drums. May epekto ba yan sa patay? Wala. Ang kailangan, pangaral ng Word of God, at umasa, manalangin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam niyo, nagpahayag si Ezekiel, sumunod siya sa Panginoon, tinawag niya ang hangin, which is simbolo ng pananalangin. Pananalangin para sa kaligtasan ng mga taong patay sa kasalanan. Ganon kahalaga ang prayer sa ating buhay, mga kapatid. Kaya dapat bilang mga Kristiyano, tayo ay nangangaral at prayerful para sa salvation ng mga mahal natin sa buhay. Pumasok ang Espiritu, ang dating patay na buhay. Pero nakita natin dito, ang covenant promise ng Diyos ay napulpil para sa pagliligtas ng tao ng Diyos. Pagpapakita ito ng regeneration. Sa bagong tipan, ganito ang mangyayari. Ipapangaral ang gospel.
Pag narinig niya ang gospel, siya napatay, mababago unti-unti ang kanyang moralidad dahil doon, at through the Spirit, siya ay mabuborn again. Diba? Noong nakaraan, pinakita ko sa inyo kung paano gagawin ng Messiah ni Kristo. Ibaba ko siya sa krus through Isaiah. Ngayon naman sa Ezekiel, pinapakita ng salita ng Diyos ang mangyayari sa New Testament na kung saan mananahan ang Espiritu Santo sa mga taong patay at mabubuhay sila. Regeneration. Fulfilling ito. Sa katuparan ito ng pangako ng Diyos sa mga tao niya. Ano muna natin nakita yung total depravity sa verse 1, ay sa unang puntos. Ang mga buto ay very dry, helpless, walang kakayahang iligtas ang kanilang sarili, kagaya ng mga taong wala kay Kristo. Sila ay totally depraved. Hindi sila maliligtas ng gimmick, tricks, emosyon. Nung makapagliligtas, pangaral mo ang salita ng Diyos, manalangin ka sa Espiritu ng Diyos, pag kumilos ang Espiritu ng Diyos, sila ay mabubuhay. Dahil ang pag-asa lang nila ang Diyos. Dahil sila ay totally depraved. Hindi totoo ang mga tinuturo ng iglesia na ang tao ay may parte sa kanilang kaligtasan na parang pag kailangan ikaw yung tumanggap. Kailangan ikaw yung dahilan ng kaligtasan. Hindi. Walang magagawa ang isang patay dahil siya ay depraved. Makikita rin natin yung regeneration na ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay. Ang mga buto, wala silang kakayahang natatanggapin ko ba yung message? Walang ganoon. Talagang dry na dry. Sa regeneration, ang Diyos lang ang nagbibigay ng buhay sa isang patay na kaluluwa. At ganoon ang kalagayan ng mga mahal niyo sa buhay. Na hinihingi, na tinuturo ng Diyos na ipangaral niyo yung gospel, ipanalangin sila, umasa sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos para sila mabuhay. Regeneration. Makikita rin natin yung mabisang pagtawag ng Diyos. Ang salita, ang pangangaral, kasama ang Espiritu, nagbubunga ng muling pagkabuhay ng mga patay sa Espiritu. Diba? Walang sinabi ro, Ezekiel, huli mo yung tambol. Tumugtog ka na malakas. Ezekiel, gumamit ka ng gimmick, buhusan mo ng tubig. Wala. Sabi, mangaral ka. Ipahayag mo. Tawagin mo ang Espiritu, which is prayer. Effectual calling. Effective ito. Hindi man sa panahon mo, maaaring sa susunod na panahon. At yun ang lagi kong inaasahan. Pag ako ay tinatawag ng Panginoon para mangaral sa ibang tao, alam nyo, darating ang panahon, may maliligtas dito. Kahit sa ating iglesia, kahit ilan tayo na sinisikap na may pangaral ang salita ng Diyos na inalam ko, darating ang panahon, yung mga bata na yan na wala pa kay Kristo, maliligtas. Bakit? Effectual ang pagtawag ng Diyos. Makikita natin ang pagiging faithful ng Diyos sa kanyang tipan sa bansang Israel. Naging makasalanan sila, tumalikod, pero nanatili ang pangako ng Diyos hanggang dumating si Kristo. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, as pinaganda niya, hindi na lang isang bansa, kundi buong mundo. Wala nang pagkakaiba ang hentil, Griego, Romano, lahat ng nakay Kristo ay anak ni Abraham, anak ng Diyos at kabahagi ng pangako ng Diyos. Kaya kami nagtuturo na hindi magkaiba ang Israel at Church. Ang tanong, sino ang asawa ng Panginoong Jesucristo? Sabi nila ang Church, paano ang Israel? No! Ang Church ay pinalawak na fulfillment ng covenant ng Diyos kay Abraham, kay David, at new covenant, bagong tipan na hindi na lang isang bansa, isang buong mundo. Di ba nagsimula sa mag-asawa, Adam and Eve? Napunta sa isang pamilya, Noah and his family. Napunta sa isang bansa, isang tribo, Abraham. Napunta sa 12 tribo, ulit, Israel. Meron 12 tribo. Napunta sa isang bansa. Dumating ang Messiah, hindi na lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo, maghahari si Kristo. Paano yon? Pangaral mo ang salita ng Diyos, manalangin ka sa Espiritu, at bubuhayin ng Diyos ang mga tao
na kanyang hinirang para sa buhay na walang hanggan. At umasa ka, kasama diyan ang pamilya mo, ang kaibigan mo, ang mga kakilala mo. Hindi nagkataon na andun ka sa pamilya na yon, hindi nagkataon na andun ka sa trabaho na yon, laging gusto ng Diyos, kaya ka andun, mangaral ka, magpahayag ka. Manalangin ka para sa kanila. Hindi nagkataon, kaya ako pinapunta ni Lord doon para kumita ako ng maraming pera. Para kaya ako nilagay ni Lord doon, para siya yung maging nanay at tatay ko. Hindi! Nilagay ka ng Diyos doon dahil darating ang panahon, gagamitin kaya para magpahayag ka ng kanyang salita. Para manalangin ka sa Espiritu. At nang ang Espiritu ay kumilos sa mga taong nakakasalamuha mo, sila ay maligtas. Hindi man ngayon, hindi mo man makita, pero hindi nawawala ng bisa ang salita ng Diyos. Para yung patak ng ulan na pagbubagsak sa lupa, hindi na sayang iyan dahil nagawa niya ang kanyang layunin. Every time na nangangaral tayo, nagpapahayag tayo ng gospel, nananalangin tayo para sa isang kaluluwa, hindi iyon nasasayang dahil gagawin ng salita ng Diyos ang kanyang trabaho ayon sa itinakda ng Diyos. So, dry bones no more. Sana sa ating pamilya, dry bones no more. Sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, dry bones no more. Kung ikaw, wala ka pa kay Kristo, ito na yung panahon para dry bones no more. Ngayong gabing ito, ay ngayong umagang ito, aminin mo ang iyong pagiging makasalanan, aminin mo na wala kang pag-asa maliban kay Kristo. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng moralidad, pagiging mabuti, pagiging religyoso. Makapagliligtas lang sa ang Espiritu ng Diyos. Tumawag ka sa Diyos. Tumawag ka sa Kanyang Espiritu Santo. Kanyang Espiritu. Wala ka pa kay Kristo, pagsisihan mo ang kasalanan, talikuran, sumampalataya kay Jesus na natatanging way ng salvation at umasa sa Espiritu na siyang magbibigay ng regeneration sa iyong patay na kaluluwa. Ngayon na, ngayon ka na tumawag kay Jesus Kristo. Ngayon mo na asamin ang regeneration ng banal na Espiritu Santo. Kung wala kay Kristo ka naman, kagaya ni Ezekiel, may pag-asa sa Diyos. Basta sumunod ka, pangaral mo ang salita, tumawag ka sa Espiritu, gagawin ng Diyos ang kanyang plano at layunin sa kanyang mga hinihinga. Ay po'y manalangin, Panginoon, salamat sa umagang ito, salamat sa mensahe sa amin. Tunay nga po na kayo lamang ang bumubuhay ng patay. Ang inyong Espiritu lamang ang makakagawa nun. Kami nawa ay bigyan mo ng lakas ng loob para magpahayag ng iyong salita. Manalangin sa Espiritu sa pagkilos niya sa mga taong pinapahayagan namin. Alam namin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Wala akong kaming kakayang bumuhay ng mga patay na kaluluwa at patay na Espiritu. Magagawa lang namin sumunod sa iyong pinag-uutos. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.